Relasyon ni Romualdez sa kongresista, kaya pala padre de pamilya. Aba, ang politika ngayon nagiging showbiz na, no? Para silang mga artista, nagkakaroon na ng kanya-kanyang intriga. Aba. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Robin Sweet News. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video ng ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kahit anong mangyari, poprotektahan namin si Speaker Romualdez. Ito nga ang sambit ng mukhang perang si Stella Kimbo. Laban nga daw sa mga kritiko ni Romualdez Crocodilos. Ang sweet naman niya. Dahil nga daw ang mga kongresista, padre de pamilya na daw ang turing kay Romualdez Crocodilos. Kaya naman ang influencer na si Mr. Will Tucker ay napariak. Ay syempre, sino pa ba ang kakampihan ng mga kongresista? Abay syempre ang pinuno nila, ang Speaker of the House, na kahit nga mali na ang ginagawa, feeling presidente na, naghahari-harian, hayun, sunod-sunod pa rin. Eh syempre, kapag kinalaban ng mga House Speaker, goodbye pera na, goodbye budget na. Ganyan talaga kapag mukhang pera. Hindi ba, Stella Kimbo? Grabe mga lods, no? Full force talaga ang mga kongresista sa pagtatanggol kay Romualdez. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson and Marikina City Representative Stella Luz Kimbo said the Senate's People's Initiative probe is not helping to achieve peace between the two chambers of Congress. House to defend Romualdez from attacks. Siya po ang padre di pamilya namin. Stella Kimbo. Siyempre, siya talaga ang padre di pamilya, di ba? Siya yung nagsusustento sa inyo eh. Siya yung nagbibigay sa inyo ng pera eh, di ba? Sana all sinusustentuhan. Kaya, padre di pamilya talaga. So, sabi ni Kimbo, di ba, ang Senado daw ang isa sa mga nagpapagulo. 'Di ba? Lalo na yung mga ginagawa ngayon ng Senado about hearing, 'di ba? Pagdating diyan sa People's Initiative, 'di ba? Pagdating diyan sa bayaran ng pera para sa perma, ayun. Teka lang. Ito ah. So, sinasabi ni Kimbo na handa nilang ipagtanggol si Speaker sa mga intriga o batikos na nangyayari sa kanya. Ang tanong ko naman siyempre kay Kimbo. Alam ko hindi ako sasagutin. Siyempre, sino ba naman ako? Pero eto lang, may tanong ako sa kanya. Bakit ba inaatake si Speaker? Dahil saan? Kasi merong nakitang hindi maganda ang mga kababayan natin, ang taong bayan sa nangyayari. At kung Senado naman ang binabanggit dito, meron din nakita ang Senado na hindi maganda. Ang tagal na panahon, hindi nagbabatikusan ang Kongreso at Senado. Hindi nagbabangga ang Speaker at Senado. Ngayon lang siya nangyari. Di ba? Kasi nga dahil dyan sa mga pirma-pirma na yan. Para saan ba yung pirma na yan? Ano ba ang maitutulong sa taong bayan ng pirma na yan? So, syempre, lumabas sa hula na hindi magiging maganda ang magiging resulta ng mga pirma na pinapakalat. Doon nag-react ang Senado. Dahil unang-una, sila din ang masasagasaan, sila din ang mawawala. Mantakin mo sila ang nakakuha ng milyong-milyong boto kumpara sa inyo. Di ba? Diyan sa Congress, na libo-libo lang, per district lang ang boto nyo. Tapos, Senado pa ang mawawala. Di ba? Siyempre, ipaglalaban nila yung karapatan nila na ganun-ganun lang mawala. Hindi sila titigil sa atake dahil inaatake din sila. Hindi ko naman sa pinagtatanggol ang Senado, pero yun na ang nakikita natin. O kahit naman kayo, dyan sa Congress di ba? Ang Senado magplano ng hindi maganda sa inyo. O, tanggalin kayo dyan. Hindi kayo magre-react. Hindi nyo sila babanatan, hindi nyo sila titirahin. Siyempre, magkikilos din kayo. Ganun lang yan. Di ba? At siyempre, ang mga taong bayan, nakakapagsalita din ng hindi maganda kasi nga, dahil sa mga
balitang dumarating na alam na sinasabi na hindi maganda yung isinusulong nyo o isusulong nyo, maaapektuhan yung bansa natin. O pag sinabi nyo naman na, hindi, totoo yan, maganda yan. Bakit ang daming kumukontra? Di ba? Para sa perma. Sobrang nakakalungkot mga lords kasi naalala niyo yung 125 confidential funds ni VP Inday Sara. Grabe sila makabatikos. Oh, yes. Halos hindi na sila makatulog sa kaka-question about confidential funds ni VP Inday Sara. Pero pansin nyo ngayon mga lords, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang nadidiscover natin na pinangmumud-mud lang, di ba? Para makalikom lang ng perma, para sa People's Initiative. Bakit tahimik sila? Diba, yun talaga yung ikinapagtatak ako. Bakit, like yan, sila Franz Castro, diba, yang si Raul Manuel, yung mga makakaliwang grupo, yung mga party list, bakit ang tahimik? Diba, imagine mo, sobrang tahimik, like yung sa AKAP, sa 500 billion and program. Kasi kaya sila tahimik kasi hindi sila masasagasaan niya. Kaya sila maingay noon tungkol doon sa confidential fund ni VP Sara kasi alam nila na masasagasaan sila doon dahil isa sila sa paggagamitan noon. Syempre, hindi tayo pwede dyan. Kontrahin natin yan. Madadali tayo dyan. Pero eto sa nangyayaring issue na yan, no? Yung mga malalaking mga ganito, ganyan, yung mga pondo, di ba? Is hindi sila kumikibo kasi hindi sila masasagasaan. At isa pa, yari sila sa Kongreso. Iilan lang sila dyan. Kumpara naman sa mga kakampi ni Espeke. Ang dami niyan. Pwede rin silang mapagtulong-tulungan. Ganun lang yun eh. Kumbaga sumayaw na sila sa tugtog. Hindi naman tayo maaapektuhan eh. Kumbaga, hindi katulad sa kay VP Sara kapag nabigay yung confidential fund niya. Naku, aanuhin niya daw yung mga kalaban ng gobyerno. May mga makakaliwang grupo. Ay naku, hindi tayo makakaporma nito. Kaya sila gano'n na hindi naman tayo apektado dyan eh. Kaya okay lang yan. Di ba? May nako. Grabe. Bilyon-bilyong ayuda. Grabe. Wala talaga silang sasabihin. Tahimik talaga sila. Pag sa mga Duterte, ayaw nyo nang ipagpabukas. Gigil na gigil kayo. Lalo na tandaan nyo yun yung si Risa Ontiveros, di ba? Gigil na gigil siyang ginigisa si VP Inday Sara. O ngayon, sana kayo? Grabe! Mas grabe! Mas malala! Yung kay VP Inday Sara, alam pa natin saan gagamitin eh. Di ba? Pero ngayon, grabe. Para sa ayuda, para sa perma. Grabe. Ako mga lords, kinikilabutan na ako sa nangyayari right now. Kasi kung sino pa, ang dapat mag-question about dyan sa People's Initiative, bayaran ng perma, ayuda para sa perma, pangmumudmud ng pera para sa perma. Kung sino pa dapat ang magki-question yan, sila pa itong tahimik. Katulad niyang si Kimbo, di ba? Imaginein mo, sabi niya lang, tigilan na ang away between Senado and Congress, parang tigilan na ng senador ang hearing. So, paano yun, Kimbo? Baliwala na lang yun. Diba? Yung advertisement, ito rin, yung advertisement ng Chacha, 55 million. Grabe. Tapos may kasunod pa yun eh. So, ano yun? Pikit mata na lang. Pamabayaan na lang, Kimbo. Para walang gulo. Diba? Hindi naman pwede yung gano'n, no? Kung maglustay ng pera ng bayan, alam nyo, okay lang sana kung sarili nyong pera yan. Eh. Di ba? Okay lang yon. Kaso nga lang, ang nadadali dito, syempre, pera ng bayan yan. Nilulustay sa walang kakwenta-kwenta. Nilulustay sa sariling kapakanan, sa sariling intensyon. Di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun na nga lang naman yon. Walang sumisita sa inyo, tapusin na tong away na to, ayusin na to. 'Di ba? Hindi naman dapat pagtalunan. Hello. That's a billion pesos. 'Di ba? Sabi kayo no?
Pagdating kay Tambaluslos, grabe kayo makadepensa. 'Di ba? Obvious na nga na sa inyo galing yung inisyatibo niyang People's Initiative. Sobrang obvious. Sino pa ba ang magsisimula ng ganyan? 'Di ba? Sino pa ba ang may gusto ng ganun? Ay nako, good luck Pilipinas, 'di ba? Good luck Pilipinas. Sabi niya, hindi makakaahon ang Pilipinas kung mananatili ka sa nakaraan. Hindi kailangan ng idol ng bayan, kailangan ng mag-aahon ng kahirapan. What a mindset. Una sa lahat, hindi ang gobyerno at huwag mong iasa sa gobyerno ang pag-aahon sa'yo sa kahirapan. Huwag mong iasa sa any politiko or, di ba, sa gobyerno ang pag-asenso mo kasi at the end of the day, nasa sarili mo pa rin yun. Yun yung mali eh. Inaasa natin yung mga buhay natin sa gobyerno at politiko. Naku ako hindi ko inaasa dyan yan. Kasi kung tayo patuloy tayong aasa sa ganyan, naku, wala mangyayari. Magsikap ka na lang sa sarili mo. Oo, di ba? Kasi kung tutulungan tayo ng ganyan, dapat dati pa. Habang tumatagal hindi naman sa pag-aano, sige, naramdam, gumaganda yung ekonomiya, ayun na nga, nandoon, pero yung mga bilihin naman, gumaganda nga, pamahal naman ng pamahal. Hindi talaga totoo. Ang laki ng pinagkaiba ng mga presyo noon sa ngayon. No? Nung panahon ni PRRD, medyo may laban-laban pa yung mga presyo Medyo, hindi ko naman kinukumpara yung, talagang ngayon talaga ang gara. Diba? Dati nga makakabili ka na 30 pesos, bigas 1 kilo na yun. Ngayon, ang 30 pesos mo, kalahating kilo na lang yun. 15 pesos nga makakabili ka pa, may kalahating kilo ka na. Ngayon, hindi na. Hindi mo alam kung saan ka hahanap ng tagbe-20 pesos 1 kilong bigas. Ang hirap. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon, grabe. So, paano natin masasabi na tayo may iaahon tayo, umasa tayo sa government? Hindi ko naman sinasabing kalabanin yung government. No? Sumunod tayo sa government, syempre. Pero yung iaasa natin yung kapalaran sa kanila, wag. Tayo na lang magsikap sa sarili natin. Tayo makakapag-ahon at makakatulong sa sarili natin. Hindi sila. 'Di ba? Makakatulong lang sila, 'di ba, yung mga batas na gagawin nila, yung mga benepisyong ibibigay nila sa tao. Pero hindi sila. Tayo pa rin ang makakapagpabago sa mga buhay natin. At yung sinasabi mong hindi makakaahon ang Pilipinas kung mananatili ka sa nakaraan. Hindi naman ako nananatili sa nakaraan. Nire-recognize lang namin ang mga magagandang nagagawa ni Tatay Digong. Nire-recognize lang namin, nakakamiss lang, 'di ba? Masama bang ma-miss ang isang leader, isang naging leader ng ating bansa? Masama bang balik-balikan ang mga magaganda niyang nagawa? At kasalanan ba namin yun kung hindi namin maramdaman ngayon kung ano ang, 'di ba, naramdaman namin sa panahon ni Tatay Digong? Abay, galingan. 'Di ba, hindi nyo pwedeng pagsabihan ang mga tao na kalimutan nyo na yan. Past is past. Ngayon na. Dapat isipin mo na ang ngayon at bukas. Hindi. Lalo na kung napapansin natin right now ang mga nangyayari. Ninyo yung 500 billion unprogrammed. Diba yung bilyon-bilyong nakalaan sa ayuda? Diba parang ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Oo, diba? Pinapaasa nila sa ayuda, yun ang pagkakamali nila Parang, yan, mga mukhang pera yung mga yan, bigyan lang natin yan, mapapasunod natin, di ba? Parang sa pamamagitan yan, is minamaliit nyo ang mga Pilipino. Parang ginagawa nyo silang, mga tamad naman yan, puro nakaasa lang sa atin yan. Yun ang dapat na mawala sa atin, no? Para malaman nila. Di ba? Kasi nga, alam nila, tayo, lalong-lalo na, gipit, mahal ang mga ano ngayon, is kailangan natin yan. Kailangan wag tayong basta-basta na
O magpapauto ka sa ganyan? Hindi. Kung tama ba yung iaano nila, o doon ka. Pero kung mali, alam mong mali sa sarili mo at maraming kumokontra doon, ay ayawan mo kahit may pera nakalakip yun. Kasi yung perang ibibigay sa'yo, ngayon mo lang mapapakinabangan yan. Isang araw, 2 araw, 1 linggo. Pero dapat isipin mo, ano ba ang maitutulong sa akin yan at sa mga anak ko na pangmatagalan? Diba? Yun. Ayuda kuno. Pero ano lang ang ibibigay niyong ayuda? 3 sardinas lang? At saka 1 kilo lang na bigas? Yun na yun, di ba? Pero bilyon ang nilaan yung budget para dyan. Di ba? I'm not saying na hindi okay ang mamigay ng ayuda, pero wag naman palaging ayuda ng ayuda. Gumawa naman kayo ng mga makabuluhang proyekto at mga benepisyo. Huwag puro pamimigay ng ayuda. Diba, ginagawa niyong inutil ang mga tao eh. Tama. Ako mga lods bagay lang yung ayuda. Yung dati, diba, nung pandemic. Diba? Or may nasalanta. Diba? Or may bagyo. May sakuna. Yon. Pero yung bilyon maglalaan ka para, diba? And alam naman natin na ang intention nila, double purpose yan eh. O lalo na ngayon, malapit na mag-eleksyon, diba? Gamitan talaga ng pera. Diba? Para, tingnan mo yung ginagawa ngayon ni Romualdez, diba? Nakikisakay lang pala siya sa DSWD. Imagine mo yung mga ginagawa ngayon ng DSWD, ginagawa na rin nila. Tapos ang laki-laki pa ng mukha nila sa tarpaulin. My God. Di ba? Ang ganda pa ng pag-imprenta ng kanilang mga pangalan doon sa supot. Di ba na feeling ko mas mahal pang pag-imprint doon eh. Kaysa doon sa sardinas na andun sa loob ng supot na yun. Mantakin mo, no? Ang laki ng mga pondo, tapos nga pinamimigay lang mga ganyan, mga sardinas, noodles, di ba? Minsan pa nga, spaghetti sauce. Hindi pa hinaluan ng spaghetti yung noodles noon. Yung pasta, yun. Kaya namimigay ng ganun. Hindi nyo pa hinaluan din ng hotdog. Diba? Laki naman kasi ng pondo, naku. Ayuda. Ko naman, huwag nyo sanayin. Ginagawa nyong baldado o mga Pinoy. Diba? Hindi kailangan ng mga Pinoy yan. Ang kailangan ng mga Pinoy, yung long term na makakaresolba sa mga pamumuhay naming lahat. Diba? Diba ginagawang tanga yung mga Pilipino eh. Alam mo, yung bilyon-bilyong ayuda para sa akin, no, ilaan nyo na lang yan sa, di ba, mag-produce ng mas maraming trabaho, pataasin ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino, o ilagay nyo sa mga benepisyo ng kada Pilipino para nang sa ganun pag magkasakit or what, di ba? Tama. Or mga hospitals, ano ba? Di ba yung makabuluhan naman, wag yung puro ayuda, wag yung puro dilat. Nakakaumay. Sobrang nakakaumay talaga itong mga pinaggagawa ng mga politiko. Oo. Di ba? Kumbaga, mas pagandahin nyo ang Pilipinas. Gawin yung mas progresibo. Infrastructures, mga benepisyo sa mga magagawang Pilipino, pataasin ang sweldo, yung mga importante na long-term solution. Hindi yung ayuda na makasurvive lang 1 day, 2 days, 3 days. Tama. Ayan ang Kaya may sinasabi. mga ganitong nagko-comment eh. Kasi asang-asa na iaahon sila ng gobyerno, di ba? Or ng Iahon politikong puro ayuda. nakatungtong ngayon. Sana may yumaman Hindi po sa ganun. ayuda. Ako, sa totoo lang, di ba? Lalo na nung naging presidente pa si Tatay Digong, hindi naman ako umasang payayamanin niya tayong lahat. Oo. Kasi Kang mahirap naman umasa. yun. Tayo, Masasaktan diba, hindi ka naman lang. ako umaasang talagang iaahon tayo sa kahirapan ni Tatay Digong. Hindi naman ganun. Pero at least tingnan mo yung kanyang mga ginagawa. Di ba? Free college tuition fee. Di ba? Yung pag longevity ng passport, ng driver's license. Yes, Yung mga ganun, 10 years, malaking diba? impact yun. Yung peace and order, yung Yes. kriminalidad, di ba? Pagsugpo sa kriminalidad at That's droga. right. Di ba? Mga extraordinary.
Hindi yung ayuda. Diba? Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News at syempre natunghayan natin si Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video yung ating napanood at binigyan ng reaksyon? Oh, kayo ba? Pabor ba kayo na bigyan lang tayo ng bigyan ng ayuda? 'Di ba? Mas kailangan natin ng trabaho, yung magparami sila ng trabaho dito sa bansa natin at dagdag sweldo ng mga manggagawa. 'Di ba? Yun ang mas kailangan. Comment na po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.